Magandang hapon po sa bawat isa. Magsimula po tayo sa Bible study. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Nakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay pinupuri namin, sinasamba namin, O God, itinataas namin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Ikaw ay dakila, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon Diyos, at ang iyong pag-ibig sa bawat isa, kailanman, Lord God, ay hindi nagmamaliw, Panginoon. Lord, sa araw na ito, Lord God, ito ay naitalaga, Panginoon Diyos, upang kami mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ikaw, banal na Espiritu, ang siyang magturo sa amin, O God. Lord, makita namin, Panginoon, makuha namin, Lord God, ang mensahe mo, Panginoon. At ikaw, Lord, ang siyang sumama sa amin, Panginoon, manguna sa kawayang ito, Lord God. At Lord, tulungan mo na maging masinuri ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Humingi kami, Lord God, ng kapatawaran, anumang nagawa naming kasalanan, O God. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Kami pakalinisin mo, Lord God. At sa hapong ito, Panginoon Diyos, hangad namin, Lord God, na matuto sa iyo, Panginoon. Hangad namin, Lord God, na makasunod sa iyo, Panginoon. Isa pamuhay, Lord God, ang mga salita mo, O Diyos. Marami pong salamat. Tunay na ikaw ang siyang kikilos sa aming kalagitnaan. Ang iyong kapangyarihan, Lord God, ay maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na sino mang may sakit sa mga sandaling ito, Lord God, kagalingan ang ipagkakalob sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. Sino mang nalulungkot, kagalakan, Lord God, ang pagkakalob sa Kanya, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, sa lahat ng ito. Ikaw ang pinupuri namin at sinasamba namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo po ay makaupo. Magandang hapon pong muli sa inyo. Tayo po ay nasa Bible study. Tayo po ay nasa gawain ng Panginoon. Tayo pong mga anak ng Diyos, pinahahalagahan po natin yung gawain ng Panginoon. Pinahahalagahan natin na kahit sa ganitong kaparaanan, kahit through FB live streaming po, makadalo tayo sa gawain ng Panginoon. Gusto natin na matuto ng salita ng Diyos, gusto natin na ma-feed po yung ating spiritual na pamumuhay. Kung sa pagkain nga, siguro this whole pandemic, lahat ng gusto natin kainin, nakain na natin sa mga bahay natin. Maganda pagdating din sa salita ng Diyos. Gusto natin na talagang matuto, gusto natin na yakapin po ang salita ng Panginoon. Nung nakaraan po, may pinag-aaralan po tayo at ito pong pag-aaralan natin, ito po yung continuation po nung pinag-aaralan natin nung nakaraang Wednesday po. I believe na maganda na naalala natin ito. Pinag-aaralan po natin is seeing God in a long, difficult season po. Basahin po muna natin yung Psalms 13 verse 1 hanggang 6. Sa Tagalog na lamang po. Hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo lilimutin? Gaano bang katagal pa magtatago ka sa akin? Gaano ba katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw babatahin? Kaaway ko'y hanggang kailan kaya ako aapihin? Tunghayan mo at tugunin, O Yahweh, na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malakot. Ang palalong kaaway ko, verse 4, huwag bayaan na maghambog at malugod na sabihin, nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat, nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, Yahweh, aawitang buong galak dahilan sa kabutihang sa akin ay ginawad. Purin po ang pagkakabasa po ng salita ng Panginoon. Nung nakaraan, inopen natin yung pag-aaral po natin. Kung nakaranas na ba tayo, is there one time na sa buhay po natin na nagtanong tayo kung nasaan ang ating Panginoon. Kasi si King David, siya yung sumulat ng salmo na ito o ng awit na ito. Makikita natin na kung nangyari ito sa atin, hindi rin tayo naiba sa kanya, na dumating siya sa point na talagang there is one time sa buhay po niya na nagtanong siya kung nasaan ang ating Panginoon. Nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung mga tanong na yon. A time in our life na pakiramdam natin or maging pakiramdam ni King David na si Lord malayo siya or God seemed distance, God seemed far away. Merong pagkakataon na nararanasan niya na empty siya spiritually. Kung ito man po yung nangyayari sa atin or if this happened to you o maaring dinaanan na natin po ito, hindi lang tayo yung nakakaranas po nito. At makikita nga natin sa Biblia na si David, ang bansag sa kanya pag binasa natin yung Bible, the man after God's own heart, had this same experience po. At yan ay inilalarawan po nung binasa natin na awit po. Psalms 13 po,
is another song composed by David. Karamihan po ng mga awit sa buong aklat ng awit po, si Haring David po yung nagsulat. David wrote this psalm when he was depressed and being exhausted, perhaps while he was being pursued. Kung babaybayin natin yung buhay ni King David, kung nabasa nyo na po yung 1st and 2nd Samuels, even Kings, Chronicles po, ang daming pinagdaanan nitong tao na to. Kung si Job, siya yung tao na nakaranas talaga ng matinding paghihirap. Si King David, kung babaybayin din natin yung buhay niya, marami rin po siyang pinagdaanan. Naroon na talagang kinalaban niya yung isang tao na si Goliath, yung pinakamalakas na o yung champion ng mga Philistines, 'di ba? Talagang kinalaban niya ito at natalon niya ito, napatumba niya itong kaaway na ito. Nangyari din po sa buhay ni King David na tinugi siya ni King Saul, yung hari na papalitan po niya. Nabanggit ko nga this one time po na nung tinutugi siya ni King Saul, nandun siya sa isang bundok nagtatako. Nung palapit si King Saul, talagang yung kaba niya na matutugis na siya ni King Saul. Pero merong isang dumating na, I believe, kasamahan ni King Saul. Balik po tayo sa kampo natin, sinusugod tayo ng Philistine. Can you just imagine po na nandun na siya sa bingit nung talagang mahuhuli na siya nung kanyang kaaway, di po ba? At hindi lamang po yun isang beses na nangyari. Ang paglalarawan po sa 1 Samuel, sabi doon, araw-araw tinutugi siya ni King Saul. Araw-araw merong tao na gustong, sorry for this term po, gusto siyang patayin. Kaya kung ilalagay natin yung sarili natin sa kanya, baka lahat tayo, kung katulad tayo ni King David, lahat tayo naglalakad tayo ng dilat yung mata natin. Bakit po kaya? Kasi hindi tayo makatulog, kakaisip po na pagising mo sa umaga, baka ito na yung last na buhay ko, baka mahuli na ako ng gustong kumitil ng buhay ko. Ganun yung pakiramdam ni King David. Kaya pag binabasa mo tong Psalms 13, sa mga millennials, ramdam mo yung hugot niya eh. Ibig sabihin, alam mo kung bakit ganito na lang yung hugot ni King David. Pero sa pag-aaralan po natin ngayon, hindi po nanatili si Haring David sa ganung sitwasyon. Kaya nga sabi po rito, this is a psalm of transition. Kung nung una, marami siyang tanong na parang, bakit ganito? Ba't ganito yung mga tanong ni King David sa Panginoon? Diba, months after God owned heart siya, alam niya na pinili siya ng Panginoon, inanoint siya as king. Pero ba't ganito yung mga tanong niya? Starting in discouragement and despair, David finishes in a place of trust, joy, and encouragement. At yun po yung babaybayin po natin. The last time po na pinag-aralan natin, tinatry ko po itong itagalog, pero hindi ko po talaga magawa. Pero sa mga susunod po, sa tulong po ng banal na spirito, magawa natin ito for the glory of God po. David questioned the Lord concerning his long season of difficulty. Si Haring David, dito sa awitin niya sa Psalms 13 po, tinanong niya ang Panginoon na, Lord, concerning dun sa mga bagay, yung nangyayari sa kanya na paghihirap, na depress siya, in despair siya, hopeless siya, talagang kung sa time natin ngayon, na-stress siya sa nangyayari sa buhay niya, di po ba? At hindi lang yun isang araw na nangyari, kundi tuloy-tuloy po na nangyayari yun sa buhay. Ilan po sa mga bagay na pinag-aralan po natin, ito po yung mga tanong niya. How long, O Lord? Ito yung una niyang tanong na gaano katagal, Panginoon? Di ba na yung nangyayari sa kanya, itinatanong niya sa Panginoon kung gaano katagal itong mangyayari. Kaya nga long season of difficulty. Will you forget me forever? Ang tanong niya sa Panginoon, Panginoon, kakalimutan mo ba ako? Na matagal mo ba akong kalilimutan? Panghabang panahon mo ba akong kalilimutan? Alam natin, pinag-aralan po natin noong nakaraan na hindi siya nalilimutan ng Panginoon. At ganun din po sa bawat isa sa atin. Kung si King David, may pinagdadaanan po siyang long season of difficulty, pwede nating sabihin na yung kahirapan sa buhay niya. Even sa atin, may mga nararanasan tayong long season of difficulty. Wala man tayong sakit, may mga iba tayong pinagdadaanan sa family po natin. Dito na lang, isang halimbawa na lang itong pandemya na pinagdadaanan natin. Hindi lang po ito overnight. Inaabot na po tayo ng ilang buwan sa ganitong sitwasyon. Pero ang prayer naman po natin talaga is matapos na po ito. Po ba na ganun yung pakiramdam ni King David, na Lord, kakalimutan mo na ba ako? Hanggang gaano katagal mo na itatago yung mukha mo sa akin? Yung pinag-aralan po natin, yung face ng Lord, sabi nga merong prayer sa Numbers na let your face shine upon me.
na yung pagpapala ng Panginoon dun sa taong nananalangin nun ay talagang ganun na lang na ipamalas ng ating Panginoon. How long shall I take counsel in my soul? Hindi lang siya nagtatanong, hindi lang niya inilalabas yung saloobin niya sa ating Panginoon, maging yung saloobin niya pertaining sa sarili niya at po sa mga kaaway niya. Sabi nga niya ron, how long shall I take counsel in my soul? Sa ibang translation, gaano katagal akong makikipaglaban sa aking kaisipan? Dahil sa dami ng pinagdadaanan ni King David, nagtatalo-talo na yun sa kaisipan niya. Maaring na kung titingnan natin ang iniisip ng taong to, baka bukas mahuli na ako ni King Saul, baka bukas ganito na yung mangyari sa akin, baka bukas ganun na, maraming ganong kaisipan. Dahil dun sa mga ganong kaisipan, sabi niya, having sorrow in my heart daily, ganun na lang yung kalungkutan na nararamdaman niya araw-araw po. Pero kung titingnan po natin ito, si King David, ganun yung pakiramdam niya. Para sa kanya, yun yung reality, yun yung nangyayari dahil ganun yung pakiramdam niya. Pero hindi po yun yung katotohanan. Dahil kailanman, hindi siya iniwan ng ating Panginoon. Kailanman, hindi siya kinalimutan ng ating Panginoon. Ganun din po sa bawat isa sa atin. Nasa long season of difficulty man po tayo, abutin man po ito ng mahabang panahon, matagal na panahon, abutin man po ito ng pangwalang hanggan po, hindi ang pinaka dapat na makita po natin dito, kasama natin ang ating Panginoon. Kailanman hindi tayo kinalimutan ng ating Panginoon. How long will my enemy be exalted over me? Dahil siya magiging hari, naging hari, maraming gusto talagang kumitil po sa kanyang buhay. Isang halimbawa lang po nito ay si King Saul. Pero kung tutuusin, kung babaybayin pa natin yung buhay niya, even yung sarili niyang anak, gusto po siyang tapusin, di ba? How long will my enemy be exalted over me? In conclusion po dun sa pinag-aralan natin na nakaraan, are we coming before the Lord honestly? Pwede nating sabihin, Pastora, si Haring David, nagpapakatotoo lang naman siya sa Panginoon kasi yun yung nararamdaman niya. Pero lagi po natin itong tandaan, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan sa lahat, dakila sa lahat, hindi po maikukumpara sa sino man o sa anumang bagay, may-ari po ng lahat ng bagay, maging ng buhay natin. Kailangan natin siyang igalang po. Amen po ba? Kaya, we come to the Lord, honestly, tapat ang puso natin, nilalabas natin yung nilalaman ng ating kalooban po. But we come to the Lord with reverence po. Lalo na during difficult seasons. Hindi po excuse na, may pinagdadaanan kasi ako, kaya gets na ng Lord kung ganito ako makipag-usap sa Kanya. Wala pong ganon. Sabi mo sa katabi mo, wala pong ganon. Amen? Kundi nandoon na in long season, in any seasons po, yung pagkilala natin sa Panginoon po ay hindi siya nagbabago po. Maaaring may mga pagkakataon po na gaya ni David ay naitatanong at nararamdaman natin yung mga bagay na ito. Maaaring may mga Christians na tayo nakilala, lalo na po ngayon, may mga nakachat po ako dahil nga may nangyari pong bagyo na super typhoon po ito, hindi po biro. Pero nakita natin yung pagkilos doon ng Panginoon kasi hindi tayo masyadong naapektuhan. Yung mga sa Bicol region lang po, meron yung isang balita po na may milagro daw na maituturing yun. Pero ang pinaka nakita ko po doon, yun po yung kilos ng ating Panginoon. Marami pong mananampalataya yung nanalangin dun sa super typhoon na yun. Kaya pinagpapasalamat natin yun sa Lord. Maraming may mga tao na nagkatulad nga po ng mga nakakausap ko, nakakashot ko, bakit ganito nga yung nangyari, bakit inaalaw to ng ating Panginoon. Gaya ni Haring David po, ang pinaka dapat na tandaan po ng bawat isa sa atin, dumadaan man po tayo sa mga long difficult seasons or any trials po ng buhay natin, nananatili po tayo na kinikilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ibig ko pong sabihin, hindi nagbabago yung puso mo. Na Lord, dahil may pinagdadaanan ako ngayon, pwede ba cool off muna tayo? Pwede ba time out muna ako sa ugnayan ko sa'yo? Hindi po ganon. Huwag po nating hayaan na ang pinagdadaanan natin ang maglagay sa atin sa sitwasyon na tila hindi na natin kilala ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. But I believe si King David, kilala niya ang ating Panginoon. Kaya hindi siya nanatili po sa ganung sitwasyon. Kaya itong psalm na to, this is a psalm of transition. Isa rin tong halimbawa sa ating mga Kristiyano. May pinagdadaanan ka ngayon, hindi po panghabang panahon na pinagdadaanan yan. Amen po ba?
Kung sabihin na natin na ang problema mo sa family mo, hindi pang habang panahon na poproblemahin mo yung sa family mo. Pwede nating sabihin, makapangyarihan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po this pandemic. Hindi po pang habang panahon na mararanasan natin yung pandemyang ito. Naniniwala po ba tayo? Hindi, pastora, gusto ko nang masanay sa ganito. Na ako, ito na yung buhay ko. I believe, ito na yung new normal. Naniniwala po tayo na may katapusan po ito. Kaya nga po patuloy natin itong ipinapanalangin sa ating Panginoon. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin is David made request to the Lord concerning his long season of difficulty. Makikita natin yung dependency, yung pag-asa, yung paglalagay ni Haring David ng kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. In the midst of difficult season, and as the Lord appears silent po, David prays in Psalms 13 verse 3 to 4. Babasahin po natin yan mamaya. David made request to the Lord concerning his long season of difficulty. Una pong panalangin niya sa Panginoon na pag-aaralan po natin, consider me. Sabi po sa Psalms 13 verse 3 to 4, consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Pleading for consideration, na pansinin siya ng Panginoon, tingnan siya ng Panginoon, tunghayan siya ng Panginoon. Ang unang bagay po na ginawa ni Haring David ay to turn to God in prayer. Na pag binaybay natin yung mga buhay niya, meron nga pong pagkakataon na sasalakay nila yung mga taong kumakalaban dun sa kila, nag-inquire siya sa Panginoon, Lord, tutuloy ba namin to? Nung nagtagumpay sila, nag-ask ulit siya sa Panginoon, Lord, tinutugis ako ni King Saul, ipapaubaya ba ako ng mga taong ito kay King Saul? Sabi sa kanya na, papaubaya ka niyan, kaya umalis sila doon. Ibig sabihin lang po, si King David sa lahat ng pagkakataon, nandoon na talagang lumalapit siya sa ating Panginoon into prayer po. But this psalm is really a petition to the Lord about what he is enduring. Si David, dito sa psalm na to, sa awit po na to, inilalarawan niya kung ano yung pinagdadaanan niya. At ganun na lang po yung paglapit niya sa ating Panginoon. Church, this is an example po sa bawat isa sa atin, even po sa mga nakikinig po sa kanilang mga tahanan. No matter what the situation may come upon us po, the very first thing po, the very first thing na dapat gawin po ng bawat isa sa atin ay lumapit sa Panginoon at manalangin po. In verse 3, sabi ni King David, look on me, sa ibang translation po. Literally, si Haring David, ang sinasabi niya, Lord, tumingin ka sa akin. Tingnan mo yung nangyayari sa akin. Sa mga, give regard and consideration. Pansinin mo naman ako, Panginoon. Ito yung, kadalasan kapag tayo may pinagdadaanan tayo, kaya nga, ito po yung hirap ng kapag may problema tayo, huwag tayong papasukan po ng self-pity. Na Lord, pansinin mo naman ako, kawawang-kawawa naman ako. Lalo na pag may sakit tayo. Before na naranasan ko po yun, kaya ayoko talagang magkasakit. Yung kapag nakahiga ka po, ang dami mong naiisip, kawawa naman ako, di ko magawa yung dapat kong gawin. Kawawa naman ako, di ko makain yung pagkain na gusto ko. In short, kung titingnan natin si King David, Lord, ito yung pinagdadaanan ko, pansinin mo naman ako. Po ba? Ito yung, consider me, O God. He's pleading for consideration. Tingnan mo yung nangyayari sa akin, Panginoon. It is strange sa bawat isa sa atin na kadalasan po, kapag may pinagdadaanan tayo, the last thing we do, hindi po, ibig sabihin, the last thing we do is manalangin sa Panginoon or lumapit po sa ating Panginoon. Many times, lalo na in such a sorrowful situation, kapag talagang matagal ng difficulty yung nangyayari natin, we tend to complain. Nagko-complain na tayo, bakit ba ito nangyayari sa akin? Mabait naman akong tao. Minsan nga, pag may makakausap ka pa, ito po, never natin pong sabihin kapag ka may nagkaroon, yung mga, I believe sa mga teledrama lang naman ito nangyayari. Na kapag may sakit, in-announce ng doktor, may sakit ka, ganito, malala na, yung mga tao po na nagsasabi na bakit ako pa, sa dami-dami naman ng tao, bakit ako pa yung nagkaganito? Diba? Kapatid, wag tayong ganon. Hindi natin yung dapat na sabihin. Masyado kasi tayong, masyado nating na-adapt yung sa mga teledrama. Di po ba? Hindi natin yung dapat na yakapin.
Many times, yung mga bagay na nararanasan natin, ganun yung nagiging attitude po ng Christian. But notice that David tells God he feels this way and asks God to look at him again. I believe na hindi man to sabihin ni Haring David sa ating Panginoon, alam ng Panginoon yung pinagdadaanan niya. Ganun din sa atin po, na walang mas higit po na nakakaunawa or nakakaalam po ng pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin, kundi ang ating Panginoon po. Amen po ba? Pwede kong sabihin, mag-confide ka ng pinagdadaanan mo. Pwede kong sabihin na ganito lang gawin mo. Pero mas higit na nakakaalam or nakakaunawa po ng sitwasyon na meron ang bawat isa sa atin. Walang iba po, kundi ang ating Panginoon. Kaya, Christians, instead of throwing in the towel and giving up, ano man yung pinagdadaanan mo, dumarating ka man sa point, ayoko na nito, give up na nito, bakit hindi natin gawin na lumapit po sa Panginoon? And Lord, consider us. Tingnan mo ako, Panginoon. Give regard to me. Why would we feel na napakadali para sa atin to look, Lord, na pay attention to me. Pansinin mo naman ako. Meron nga pag sa mga bata, kapag gusto silang pansinin ng magulang nila, kung ano-ano yung ginagawa nila para mapansin sila ng magulang nila. Minsan nagkukulit-kulit pa yan, na gusto ng bata na pansinin siya ng magulang niya. Sa atin po, hangad natin na si Haring David, hindi dun sa pinagdadaanan niya, gusto niya na i-consider siya ng Panginoon. Gusto niya na pansinin siya ng Panginoon. As Christians, we don't throw our hands in the air at sasabihin po natin na anuman pinagdadaanan natin, walang concern ng ating Lord. I believe ang pinaka-number one po na concern sa anumang pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin ay ang ating Panginoon po. Kaya do not do that. Instead, call out to God. Tell Him to look upon us. Kaya sabi nga po sa 1 Peter chapter 3, verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous. Ang paningin ng ating Panginoon ay naroon sa mga taong matuwid. At ang kanyang pandinig po ay open, sabi, and His ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Si King David, isa siyang matuwid. Siya'y pinili ng ating Panginoon. I believe na yung eyes ng Panginoon, even yung ears ng ating Panginoon, na yung pansin ng ating Panginoon ay nasa Kanya po. Ganun din sa bawat isa sa atin. May pinagdadaanan tayo, lumalapit tayo sa ating Panginoon. The eyes of the Lord are on us, and His ears are open to our prayers po. Matthew chapter 6, verse 8, therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask. Therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Alam na ng ating Panginoon na our prayer that na hindi mo na, ibig sabihin na alam ng Panginoon yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. But as Christians, gaya ng ginawa ni King David, tinuturuan tayo na lumapit po sa ating Panginoon. Pangalawa na request ni King David sa ating Panginoon, dun sa Psalm po na binasa natin, answer me. Psalms 13 verse 3. Consider and hear me, O Lord my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Hear me, Lord. Respond to me. Tayo nga kapag may ka-text tayo, gusto natin na kapag nag-text tayo, nare-replyan tayo. Tama po ba? Hindi, pastora, ayoko po ng pastora. Kapag may ka-chat tayo, gusto natin na nagre-respond yung ka-chat natin. Kapag may kausap tayo, personal sa personal, kapag may sinasabi tayo, gusto natin na may pinakikinggan tayo. Kapag may tinatanong tayo, gusto natin na sinasagot din yung tanong natin. Si King David, nung unang dalawang verse, may tanong siya sa Panginoon. Gusto niya na sagutin yun ng Panginoon. Hear me, O Lord, answer me. David not only asked God to look upon him and give him consideration. Si David, hindi lang siya nagre-request or nagsasabi sa ating Panginoon na pansinin siya, na tingnan siya, but he also asked na bigyan siya ng kasagutan ng ating Panginoon dun sa kanyang sinasabi. Sometimes, nagwo-wonder po tayo or nagtataka po tayo, bakit hindi tayo nakakatanggap po ng mga sagot dun sa mga pinapanalangin natin. Sa Biblia po, marami pong sinasabing dahilan kung bakit may mga panalangin tayo na hindi po sinasagot ng ating Panginoon. Unang-una na po dyan, kapag tayo po ay humihingi selfishly or makasarili. Ibig sabihin, parang for example lang po,
ikaw nananalangin ka na umulan para walang pasok kinabukasan. Example lang po meron namang nananalangin na wag umulan kasi kailangan niyang pumasok bukas. Po ba? Ngayon ikaw, ang pinapanalangin mo na umulan bukas para walang pasok, hindi nga, umulan nga. You are asking selfishly. Pero kapag hindi mo lang, bakit naman hindi naman sinagot yung panalangin ko? Kasi selfishly, yung pag-ask mo nung panalangin pong iyon. Meron naman po na bakit unanswered prayer po. Hindi kasi siya sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Not according to God's will. Tinuturuan po tayo na kapag mananalangin tayo, yun po isang ayon sa kalooban ng ating Diyos. But there is another thing that we must ask ourselves na dapat nating tanungin yung sarili natin kung bakit hindi tayo nakaka-receive po ng answer. Alam niyo po ba kung ano yung isang bagay na yun? Have we asked God to answer? In short, ang tanong, hindi ka nakaka-receive po nung sagot sa tanong mo kasi hindi ka naman nagtatanong. In short, sa atin, para mas maintindihan, lubos po natin itong maunawaan, hindi tayo nakakatanggap nung nung gusto nating tanggapin kasi hindi naman tayo humihingi. We receive not because we ask not. Sabi nga ng Biblia po. Sabi po sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call to me and I will answer you." Ang Panginoon yung nagsasabi nito, "And show you great and mighty things which you do not know." Kung minsan nadidismaya tayo sa mga tao na kapag nag-text tayo, hindi tayo nare-replyan, ang ating Panginoon, kapag tumawag tayo sa Kanya, sigurado na kapag nag-text tayo sa Kanya, nag-chat tayo sa Kanya, kinausap natin siya, sigurado po na magre-reply sa atin ng Panginoon. Sigurado po na sasagot sa atin ang ating Panginoon. We may respond po that we would not have asked if we did not want answer. Minsan kaya hindi tayo nagtatanong sa mga bagay nito kasi ayaw nating tanggapin or ayaw nating hindi natin magugustuhan yung sagot na matatanggap po natin. But that is necessary too. Sometimes, ang panalangin ginagamit po to appease the conscience na para lang sabihin nakapanalangin ako. Minsan naman, ginagawa makapanalangin para sabihin sa iba, nanalangin ako. Therefore, justifying in our minds po na kayang-kaya ko naman to sa sarili ko. But prayer is not simply about asking God for something, but also asking God to answer our request according to His will. Sabi nga po sa 1 John chapter 5, verse 14 to 15, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Natatanggap natin yung pinanalangin natin sa ating Panginoon, sang-ayon po sa Kanyang kalooban. This means na we have a heart that is truly ready to accept any answer the Lord gives. Para mas maintindihan po natin ito, may mga pinapanalangin tayo na minsan, gusto natin na mag-match yung sagot dun sa gusto natin. Tama po ba yun? For example po, mayroong magandang illustration po dito. Nananalangin tayo na maging maayos yung family natin. Na yung family natin, lahat po ay nagsuserve sa ating Panginoon. Pero may mga, yun yung gusto natin na talagang mangyari sa family natin. Pero may mga pangyayari na merong isang membro ng family na nag-aalboroto pa sa ating Panginoon. Paano ngayon yan? Hindi sumasang-ayon yung gusto natin dun sa nangyayari po sa pinapanalangin natin. But dapat na makita po ng mga Kristiyano dito na may ginagawa po ang ating Diyos. Wala rin pong pinagkaiba. In this whole pandemic po, gusto natin na matapos na ito. First week, second week, first quarantine from ECQ pa lang, gusto na natin matapos na to, makapunta na tayo ng church, makapagpatuloy na tayo sa buhay natin. Pero inabot na ng ilang buwan. Nagkaroon ba ng sagot yung pinapanalangin natin? Diba? Minsan, ipinapakita to sa atin ng Panginoon na maihanda din yung puso natin dun sa mga dapat yung sagot dun sa mga pinapanalangin po ng bawat isa sa atin.
But to truly want an answer from God means that we are ready to accept the no answers from the Lord. Minsan may mga bagay po na pinapanalangin natin na hindi naman para talaga po sa atin. At yun yung, as Christians, dapat nating tanggapin ito, dapat po nating yakapin ito. Sabi po sa Isaiah chapter 65, verse 24, "It shall come to pass that before they call, I will answer." Tingnan niyo po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bago pa sila tumawag, sasagot na ang Panginoon. And while they are still speaking, I will hear. Na habang sila'y nagsasalita pa, nakikinig ang ating Panginoon. Kaya ito na lang yung prayer ni King David sa ating Panginoon. Lord, answer me. Nung last time na pinag-aralan natin yung mga sinasabi niya, Lord, gaano ba katagal nakakalimutan mo ako? Panginoon, gaano ba katagal na magtatago ka sa akin? Gaano ba katagal itong nangyayari sa akin? Ngayon ang prayer ni King David, Lord, consider me, pansinin mo naman yung sitwasyon ko. Sagutin mo naman yung mga tinatanong ko sa iyo, yung mga sinasabi ko sa iyo. Pangatlo po na prayer ni King David is enlighten my eyes, na liwanagin yung kanyang mga mata. Sabi po sa Psalms 13 pa din, "Consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death." Liwanagin ng Panginoon yung kanyang paningin dahil kung hindi, baka siya'y matuluyan ng mamatay. Give light to my eyes. Many times po, in the scripture, itong praise na to refers to spiritual knowledge and enlightenment. Pinapanalangin natin na maliwanagan tayo spiritual, maunawaan natin yung kalooban ng Panginoon, yung sinasabi po ng salita ng Panginoon. However po, that does not seem to be the idea in this passage. Meron lang po tayong ipapakita dito. Merong dalawang konsepto na ipapakita sa atin. Una, first, this seems to refer to making David whole again. Instead of being lost in death, si David, desire niya na maliwanagan yung kanyang mata, thus being made alive again. Muli siyang panumbalikan yung lakas niya, yung buhay niya. David no longer wants to be in the misery. Ayaw na niya sa sitwasyon na yun. Ayaw na niyang nahihirapan siya. He is feeling that he has as the point of death. Nandun na siya sa pakiramdam niya, miserable siya, pakiramdam niya, nandun na siya sa huling hininga niya. Meron naman pong illustration na ginamit po, kung familiar po tayo kay Jonathan, si Jonathan po, siya po'y best friend ni King David. Siya po'y anak ni King Saul. One time, si King Saul, inutusan niya lahat ng, tawag ba doon, kawal po, lahat ng mga kawal niya na walang kakain, walang iinom. Itong si Jonathan po, medyo makulit kasi siya. Ang ginawa niya, kinuha niya yung tungkod niya, dinip po niya, nilubog po niya dun sa may honey, yung dulo, tapos yung dulo na yun, sinipsip niya yung honey dun sa tungkod po niya. Ngayon, sabi ng Biblia, ang paglalarawan na sinabi po ng Biblia, nagliwanag daw yung paningin niya. Dahil na lang, yung nanlalabo niyang paningin po ay nagliwanag dahil sa gutom at pagod. Ibig sabihin, kung kukunin natin po itong illustration pong ito, si King David, nanghihina na siya pagod na siya Ibig sabihin, nandun na salo-salo na yung, halo-halo na yung mga iniisip niya rito. Kaya ang panalangin niya sa Panginoon, parang pwede nating sabihin, Pastora, ang ibig ba bang sabihin, gutom lang si King David? Kaya gusto niya na enlighten. Parang pinagkaiba sa atin, kapag gutom na gutom tayo, tapos kumain tayo, sabihin na natin na isang buong araw tayong hindi kumain, tapos kumain tayo, yung mata natin talagang nabubuhayan po kapag kung nabusog tayo. Pero kung titingnan, isang concept po yun ng paglalarawan ng panalangin ni King David na muli siyang mabuhayan, muli siyang, yung nananamlay niyang katawan, muling mapalakas. Sabi nga sa Tagalog, muling panumbalik yung lakas po niya. Meron naman po na sinabi si Paul, at I believe isa rin po ito sa pinakadapat nating yakapin, is that David can see things the way God sees them. When we look at what we are suffering through our own eyes, kapag tinitingnan po natin yung mga nararanasan po nating paghihirap or difficulties po, na things do not make sense. Minsan nga kapag tinitingnan natin, kapag tinitingnan natin yung sitwasyon natin,
tayo mismo pinanghihinaan tayo ng loob. Masosolusyonan pa ba to? May pag-asa pa ba to? May mangyayari pa ba dito? Talagang mga ganun yung kaisipan natin. We do not understand kung bakit ko ba pinagdadaanan to? Bakit ba ako nandito? Kaya nga, wag natin sasabihin, bakit ako pa? Ang dami-dami namang tao. Ang dami-dami namang taong, bakit ako pa? Ng mga ganun po. We need to ask the Lord to open our eyes po so that we can see God working in our situation. Minsan kapag may problema tayo, hindi natin nakikita yung ginagawa ng Panginoon. Kasi naka-close tayo, naka-focus yung attention natin dun sa problema natin. Minsan, we are feeling helpless, hopeless, wala nang solusyon. Minsan, may mga, kung sasagutin ng Panginoon yung panalangin ko, okay lang. Kung hindi sasagutin ng Panginoon yung panalangin ko, okay lang. Nasaan yung pananampalataya doon? Nauhan niyo po ba? May mga pagkakataon pong ganun. Pero si King David, Lord, enlighten my eyes. Gusto niyang makita na, gusto ni Haring David na mafocus yung sarili niya, hindi dun sa pag-iisip ng pinagdadaanan niya, kundi dun sa ginagawa ng Panginoon, dun sa sitwasyon na meron po siya. Ganun din yung dapat na yakapin natin as Christians. Hindi tayo dapat manatili sa problema natin, hindi dapat tayo mabulagan or yung mind natin ma-consume po nung pinagdadaanan natin. Kundi gusto natin na ma-remind tayo, ma-refresh tayo ng mga salita ng Panginoon at during the time of difficulties po, yun yung mayakap natin. Amen po ba? Amen. Praise God. Kaya, instead of having a carnal, fleshly, physical view of life, let our eyes look at life with the spiritual eyes of the Lord. Kaya si Pablo, ganito na lang po yung panalangin niya. Tingnan niyo po sa Episode chapter 1, 17 to 19. Nakakasunod po ba kayo? Amen. Praise God. That the God, lakasan niyo na lang po yung volume niyo kasi medyo mahirap palang makipagtalo sa ulan. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang ating Panginoon ay bigyan tayo ng kaalaman, ng kapahayagan, ng kung sino siya, ng pagkakilala natin sa Kanya. Verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Hindi yung literal na yung mata natin po ay magliwanag, yan ay kumukuti-kutitap, kundi yung pangunawa natin. That you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power. Kaya sabi nga po sa isang kanta, di ba, God is working kahit na hindi natin nakikita or madalas hindi natin ito napapansin. Si Haring David, gusto niya na ma-enlighten yung mata niya. Pwede nating sabihin, dahil nanghihina na siya, gusto niya mapanumbalik yung lakas niya. Pero ang pinakadapat na yakapin po natin dito, na makita ni Haring David na may ginagawa ang Diyos sa kanya, sa sitwasyon na meron siya. Ganon din po sa atin. Kaya mga Kristiyano, kahit lahat po ng nakikinig po nito, wag natin isipin po na dumadaan man tayo sa sitwasyon ay walang concern sa atin ang ating Lord. May ginagawa po ang ating Diyos. May ginagawa po ang ating Panginoon. Kaya, gano'n na lang yung panalangin ni King David that the Lord would enlighten his eyes po. Pang-apat po at panghuli na dapat na makita po natin dito. Do not let enemies prevail against me and rejoice over my fall. Ito yung prayer ni King David. Lest my enemies say, verse 3, Psalms 13, I have prevailed against him, lest those who trouble me rejoice when I am moved. Madalas kapag, naalala ko, nung na-share ko nga po sa inyo, yung teacher ko nung elementary, kaya talagang alalang-alala ko na nagtatawa sila dun sa nangyari po dun sa school namin during the time. Yung nahuli ako na may book na hindi naman talaga sa akin yun. At ang tingin ko pa nga sa kanila nun, para silang mga ano po, nagangalang. Basta yung mga humahalaklak na, paano bang mga halakak? Ganoon. Basta, mga ganun po, na talaga, na, yung pag alam mong pinagtatawanan, yung maririnig mo yung yung mga ganung tawa po, na talagang napanghihinaan ka ng loob. Feeling mo defeated ka, feeling mo talunan ka, nandun yung panlulumo mo eh. Feeling mo na
yung time sa akin, I don't consider naman po na yung teacher ko na yun ay enemy po. Pero dun sa sitwasyon, okay naman na po kami. Sabi ko nga po, friends ko na po siya sa Facebook at ini-invite ko po siya na manood po ng FB Live po. Kaya balik ko tayo kay King David. Si King David, literal na may kaaway siya. Literal na may mga kalaban siya. Pwede nating sabihin na ang number one na kalaban niya during this time na sinusulat niya itong psalmist na to ay si King Saul. Pero pag binaybay natin yung account na yon, nandun na siya sa point na pwede na siyang magtagumpay laban kay King Saul, pero hindi niya grinab yung opportunity na yon. Na kung nabasa niyo po yon, dahil in-spare pa niya yung life ni King Saul, dahil sabi niya, anointed to ng Panginoon, pinili to ng Panginoon. Hindi niya to pwedeng pagbuhatan ng kamay, hindi niya to pwedeng saktan po. Ganun yung pagyakap niya doon. Do not let enemies prevail against me and rejoice over my fall. Mga kalaban din ni King David, mga Philistines, yung mga tao na gustong magpabagsak po nung kanyang paghahari po. Pero dito, David does not want the enemies to be able to think that they can overcome a servant of the Lord. Si King David, alam niya na lingkod siya ng Panginoon. Alam niya, nung time na inanoint siya, pinili siya ng Panginoon, alam niya na servant siya ng ating Panginoon. Nung kinakalaban nga niya si Goliath, diba, tinutuya siya ni Goliath, sabi niya kay Goliath na matatalo niya itong si Goliath, hindi dun sa sword, kundi dahil sa Panginoon. Diba? David does not want the enemies to be able to think that they can overcome a servant of the Lord. Ganun din tayo mga Kristiyano. Ayaw natin na ibig sabihin, na isipin, I believe wala naman tayong mga kaaway, pero ayaw nating isipin na ma-overcome tayo ng mga tao na gustong gumawa ng masama sa atin, ng laban sa atin. Lalo na kapag yung mga tao pang ito, pinagtatawanan pa tayo, talo kita. Panalo ako sa'yo. Diba? David makes his appeal based upon the name of the Lord, as many in the scriptures have done in the past. The name of the Lord is given po na wala pong pinagkaiba nung time nung kay Moses. Si Moses made a similar argument po to the Lord. Diba may time po na sabi ng Panginoon, He was about to wipe out the nation of Israel. Na lilipunin na niya yung mga Israelita kasi ang kukulit ng mga to. Ang description nga ng Biblia, stiff-necked people, yung mga taong ito, complain, daming mga reklamo, sabi ng Panginoon, i-wipe out na niya yung nation of Israel at gagawa siya. Sabi nga, He will create a new people. Pero si Moses argued, sabi niya, Lord, wag. Kasi ano na lang yung sasabihin ng mga bansa, ng ibang tao kapag ginawa mo yun sa kanila. Diba? Ano na lang yung sasabihin nila sa pangalan mo kapag namatay sila sa ilang or they died in the wilderness. Sabi ni Moses, si King David, ganun din siya. Ayaw niya na yung mga kaaway niya, yung mga enemies niya, isipin nila na ma-overcome siya. Isipin nila na, meron nga sinabi sa Psalm, ang pagkakasabi po niya doon, where is God? Sabi ng mga, wala namang Diyos, sabi ng mga taong tumutuya sa Kanya. Diba? Moses, ganun yung argument niya sa ating Panginoon. This is not an argument po, tend to use with the Lord. Si Lord kasi, kaya niyang, hindi siya kailangang ipagtanggol ng sino man. Hindi yung, ako, servant ako ng Lord, ipagtatanggol ko yung pangalan niya kahit sa sinumang tao. Walang ganun. Kayang-kaya ng Panginoon na ipagtanggol yung sarili niya. Si Job nga, matutuwa ka dito minsan kasi atapang tao pala to si Job. Lord, nasan ka? Hahanapin kita. Isasabihin ko sa ito, bakit pinagdadaanan ko to? Pag binasa niyo po yung Book of Job, kaya nga naalala ko po, before may classmate ako. Bago-bagong Kristiyano pa ako noon. Matigas pa po yung ulo, hindi pa nagbabasa ng Biblia. Sabi niya sa akin, ang ganda, habang kinukwento niya sa akin, convincing talaga. Si Job ko, hindi siya nagkasala kahit ang dami niyang hirap na pinagdaanan eh. Ako naman, oo, agree naman ako, agree. Nung time po, na natutuwa akong magbasa ng Biblia, na talagang sineryoso ko, inintindi ko yung pagbabasa ng Biblia, gustong-gusto kong hanapin yung classmate ko na yun, papaliwanag ko sa kanya. Ito, hanggang chapter 3 lang pala hanggang chapter 2 lang binasa mo.
Dahil ang katotohanan, sa chapter 3, sabi ni Job doon, bakit pa ako sinilang sa mundong ito? Hindi ba siya nagkasala noon? Pinasyon niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Sa atin po, kung may pinagdadaanan man po tayo, kung itong si King David, para sa kanya nahihirapan siya dun sa mga enemies niya na they seems to be prevailing. They seems to be having victory dun sa pinagdadaanan niya. Ito yung prayer niya sa Lord. Do not let enemies prevail against me and rejoice over my foe. Let the righteous be victorious over the wicked. We're trying to be righteous. We're striving po na maging matuwid. Matuwid na tayo, pero sinasa pamuhay natin tong pagiging matuwid na to. Kasi nagpapatuloy yung buhay natin dito. Sa pang-araw-araw may dapat tayong lakaran as Christians at yung pamumuhay po sa katuwiran. So do not let my enemies triumph and rejoices over my foe. Sabi po sa Isaiah chapter 54 verse 17, but in the coming day, no weapon turned against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Amen po ba? Tayo mga lingkod ng Diyos, their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. Exodus 14:14. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. We need to be still po. Hindi magpiprevail sa atin yung mga kaaway natin. Si King David, ito yung prayer niya. Lord, wag mong hayaan na yung mga kaaway ko ay magtagumpay sa akin. Kasi servant mo ako eh. In our time po, hindi po yung pinagdadaanan natin, hindi po yung sitwasyon natin yung magpiprevail po. Kasi may ginagawa po sa atin ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ganun na lang yung prayer niya. Ito po yung dapat na makuha natin dito. Number 1, hindi tayo dapat manatili po dun sa pinagdadaanan po natin. Pwede nating sabihin, Pastora, sabi ng doktor, lifetime na tong sakit ko. Lifetime na tong pagdadaanan ko na to. Pero may ginagawa ang Diyos sa'yo. May gagawin at may gagawin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. May pinagdadaanan tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Andito tayo sa long difficult season. Instead of complaining, let's come to the Lord with confidence, sabi nga ng Biblia. Doon tayo makakasumpong sa Kanya ng habag at awa sa panahong kailangan natin ito. Si King David, ganun yung ginawa niya sa Panginoon. Kung yung opening statement, pangalan niya sa awit 13, gano'n ba katagal, Lord? Pero hindi siya nanatili sa ganong sitwasyon na sabihin ko to sa Panginoon, reklamo ko sa Panginoon, questionin ko ang Panginoon, kundi pinuntahan niya na, Lord, lumapit siya sa Lord, consider me, Panginoon, ito yung sitwasyon ko. Ganon din po sa atin. As Christians, kailangan isa pamuhay po natin yung kalooban ng ating Panginoon. Sa Biblia, maraming tao na may mga mabibigat silang pinagdaanan. Nabanggit ko nga po si Job, di po ba na katulad lang din natin sila ng mga tao po. May mga imperfections sila. Yung si Job nga, yung sabi ng classmate ko, hanapin ko talaga siya. Sabi niya hindi daw nagkasala si Job. Ako naman, natatandaan ko yun eh. Parang tingin ko pa nga nun sa sarili ko. Pag naalala ko po yun, ang gullible ko pala nun. Yun, kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, nagiging gullible ka talaga. Oo ka na lang ng oo. Kaya magbasa din po, segue lang po, magbasa po tayo ng Biblia. Ang point ko po, may mga taong, itong si Job, may pinagdaanan siya, may imperfection siya. Itong si David, may pinagdaanan siya, long seasons of difficulty. Pero hindi siya nanatili doon, kundi pinuntahan niya ang ating Panginoon. Si Job nga, muntik-muntika na lang siya. Buti na lang talagang nagpakilala, ipinahayag talaga ng Panginoon yung kung sino siya kay Job. Mismo ng Panginoon, pinahayag niya yung sarili niya kay Job. Sa atin po, maganda ganun din yung puntahan natin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Consider me, Lord. Pansinin mo ako, Panginoon. Answer me. Let's seek God with all our heart. Ang pangako ng Panginoon, if we seek Him with all our heart, siya'y masusumpungan natin. Sabi din po sa awit po, ang laging paanyaya sa atin ng Panginoon ay hanapin natin siya. Sabi ng psalmist, yes Lord, hahanapin kita. Tayo po as Christians, yes Lord, hanapin kita. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? In conclusion pa pala, am I praying specifically and biblically during difficult seasons? Diba na
nilalagay pa rin ba natin yung sarili natin, yung prayer natin dun sa kalooban ng ating Panginoon? Amen po. Kapag may pinagdadaanan ka ba, mananatili ka ba dun sa pinagdadaanan mo? O gagawin mo na lumapit ka sa ating Panginoon at gawin mo kung ano yung kalooban ng ating Diyos? Amen. May natutunan po ba kayo? Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at panalangin ko po kayo. May mga kapatiran po tayo na nag-ask po ng prayer request. Even yung mga, meron yata nga na may kapatiran po na nagkaroon po ng COVID. Pag-pray po natin siya. Hindi po sa JCF, pero sa ibang church po. Pero our hearts, syempre, magkakapatid tayo sa Panginoon. Magkikita-kita po tayo sa heaven. Kaya ngayon pa lang, i-practice natin yung concern natin sa bawat isa. Through prayers po. Sama po natin yung sa panalangin, sama natin yung mga naapektuhan po nung bagyo, na muli silang makabangon po at sa sitwasyon po na nangyari sa kanila, makita nila yung kabutihan po ng ating Panginoon. Sabi po sa Biblia, the goodness of the Lord will lead people in repentance po. Despite nung pananalanta, despite nung sitwasyon po sila, mahahayag po yung goodness ng Lord sa kanila. At pag-pray po tayo, Panginoon, marami pong salamat, Lord God, sa hapon pong ito, Panginoon Diyos, na muli, Lord God, ikaw ang siyang nagtuturo sa amin, Panginoon, ng iyong salita, Lord God. Lord, pinapakita mo sa amin, O God, during this long season of difficulty, Lord God, na nangyari kay King David, Panginoon Diyos. Lord, pinakita mo, O God, na hindi kami dapat na manatili, Panginoon, sa anumang pinagdadaanan namin, Lord God, na hindi maganda. Bagkus, Lord, kami lumapit sa iyo, Lord God, in prayer, Panginoon Diyos. Gawin ang iyong kalooban, Panginoon, at mas lalong higit, Lord God, na makasunod sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, salamat, O God. Dalangin ko, Panginoon Diyos, O God, na bawat salita mo, yan ay tumusok sa aming mga puso, Lord God, sa bawat isang naririto, Panginoon, maging sa mga kanya-kanyang tahanan, nanonood, Lord God, of this FB streaming, Panginoon, O God. Lord, ang salita mo ay tumusok sa aming mga puso, Lord God, at yan ay maisapamuhay namin, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord God, dahil tunay, Panginoon, manay laging mareremind sa amin, Panginoon, na magawa namin, Panginoon Diyos, sa lahat ng pagkakataon, Lord God. Ganun din, O God, lumalapit kami sa iyo sa panalangin, Panginoon Diyos, Lord. Sino man, Panginoon, mga kapatiran, Lord God, na affected, Panginoon Diyos, of this COVID, Lord God, tinamaan, Panginoon, of this COVID-19, Lord God. We speak, O Lord, healing, Panginoon, to them, Lord God, in the name of the Lord Jesus, O God. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, O God, I pray that you will touch them, Panginoon. And Lord, we speak, O God, healing to that body, Lord God. By your stripes, O Lord, were healed 2,000 years ago, Panginoon Diyos, O God. At sino mang kapatirang may sakit, Lord God, anumang uri ng sakit ng yan, O God, Lord, dyan ay tinapos mo na sa cross of Calvary, Panginoon Diyos, O God. Kagalingan ang siyang mararanasan, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord God. Ikaw, Lord, ang siyang patuloy, O God, na mag-ingat sa amin, Panginoon, O God, na sa kalagitnaan man kami ng pandemya, Panginoon, pananatilihin mo, Lord God, na maayos ang aming kalusugan, Panginoon, at may kalakasan kami upang magampanan namin, Lord God, ang aming mga gawain sa pang-araw-araw, O Diyos. Marami pong salamat. Ikaw magbigay sa amin ng kaalaman, ng karunungan, Panginoon, O God, Lord, sa pang-araw-araw, Panginoon Diyos, sa mga decisions, Lord God, na aming mga ginagawa, Panginoon, and even, O God, provisions, Lord God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon Diyos, O God. Pagpalain mo ang mga nagsisipagtrabaho, Panginoon Diyos, sa mga nagnenegosyo, Lord God, pagpalain mo, Panginoon, ng mga estudyante, Lord God, na nagsisipag-aral, Panginoon. Ganun din, Lord, we're praying, Panginoon Diyos, sa mga kababayan namin, Panginoon, nasalanta, Lord God, ng bagyo, Panginoon Diyos, Lord God, ng dumaang bagyo, Panginoon, Lord, nasan man sila ngayon, O God, ikaw ang siyang magbigay sa kanila, Lord God, ng kaaliwan, Panginoon. Let your comfort, Panginoon, ay kanilang maranasan, Panginoon, sa sitwasyon na meron sila, Lord God, at Lord, makita nila ay ikaw, Panginoon Diyos, makita nila, Lord God, ng kabutihan mo, Panginoon, na sila'y makabangon muli, Panginoon Diyos, O God, Lord, na manumbalik, Lord God, ng kanilang kabuhayan, Panginoon Diyos, ang kanilang mga kabahayang nasira, Panginoon, maging maayos na muli, Lord God, Lord, na mapaabot, Panginoon, ng mga tulong, Lord God, na maibibigay sa kanila, Panginoon Diyos. At Lord, higit sa lahat, O God, sa mga panahong ito, sila'y lumapit sa iyo, Panginoon, makilala kanila ng lubusan, Panginoong Jesus, O God. Maging, Lord, na sino man, O God, na nakikinig sa mga sandaling ito, kapatid, kung gusto mo natanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, mangyari na itaas mo ang iyong kamay sa ating Panginoon at sabayan mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga salita mo.
Tunay na ito'y mapapanghawakan ko sa lahat ng pagkakataon. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Simula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. God bless po sa inyo. Kita po tayo Friday sa FB streaming po. Tayo po'y manood palagi. And Sundays po, 4 po yung Friday service. Sundays po ay 1 p.m. po. At lagi po tayong mag-invite. Kung invite ko po yung teacher ko na yun, ma'am, manood ka ng FB live service. Even yung classmate ko na hinahanap ko po, tayo po ay mag-invite. Ito po yung kaparaanan natin para makapag-win po of more souls. Sabi nga nung isang man of God po, yung harvest po, yung harvest daw lahat online. Pero yung mga mag-harvest offline, this is the time na mag-online tayong lahat. Puntahan natin yung mga harvest po na online. Kaya God bless po sa inyo. Ingat po kayo.